Nasasaisip ko na ang magandang termino para sa pagmamahal ay diwang makabansa, kung nasyonalismo ang pag-uusapan. Ang ating diwang makabansa ang ating magiging daan upang makamit natin ang kalayaan, kaunlaran at tagumpay. Kung tatanungin natin ang ilang kapwa natin Pilipino, may nalalaman pa kaya sila sa ating nakaraan? Tanda pa ba nila ang ating mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay? Makamtan lamang natin ang hinahangad na kalayaan? Marahil, karamihan sa kanila ay limot na o dili kaya'y sadyang hindi nakapag-aral at nakapasok sa paaralan. Sila, ang ating mga bayani, ang ating naging modelo upang pagsumikapan nating magbigkis, ang ating damdamin at magkaisa. Kaya bilang isang Pilipino, mahalin natin ang lupang ating sinilangan. May kasabihan nga tayo, ang mabuting Pilipino, mahal ang bansang sinilangan at mga naninirahan dito. Sapagkat alam niya ang pinagmulan at kasaysayan nito. Alam nyo ba na ang ideya ay mananatiling ideya hanggat hindi ito isinasawika o isinasakilos? Ang pagkilos, isa rin yan sa paraan para ipakita ang ating diwang makabayan. Alam nyo ba kung paano? Siyempre, ang hindi ikahiya na ang kulay natin ay kayumanggi at ang hindi rin kahiya na ang ilong natin ay pango. Ipagmalaki natin ito. Isa sa pinakamainam na paraan ay ang pagtangkilik at ang pagpili natin sa ating mga sariling produkto. Napakarami nating produkto tulad ng buko, pili nuts. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga produktong OPM o mga likhang sining. Atin rin yun, hindi rin, ba't natin ikakahiya yun? Tangkilikin natin. Tingnan natin ang mapa. Tingnan nyo ang China, napakalaki. Napakalaki ng populasyon nito. Dati, problema nila ang populasyon nila. Alam nyo ba kung anong ginawa nila? Ginamit nila ang populasyon para paunlarin at palaganapin ang kanilang bansa. Sana gamitin rin natin ang ating produkto. Napakarami nating produkto at likhang sining dito sa Pilipinas. Gamitin natin itong mga produktong ito at mga likhang sining na ito at yak na uunlad ang ating bansa, hindi lang sa ekonomiya, pati na rin ang ating diwang makabayan. Tulad na nga lang ng mga suit kong, mga damit kong ito, puro mga I love at mga lugar ito sa Pilipinas natin. Yun lamang. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan? Ikaw at ako ay Pilipino, isang bansa nating mga isa. Sa buhay ng tao, kailangan magtrabaho para mabuhay tayo. Hindi naman kapag nagtrabaho tayo, tapos mweldo, titigil agad. Hindi naman ganun, di ba? Dapat tuloy-tuloy. Ganon din sa pagpapalago ng ating nasyonalismo. Dapat tuloy-tuloy rin. Hindi yung titigil ka kaagad. Dapat mapanatili ito para na din sa susunod na henerasyon. Patuloy nating paliyabin ang apoy ng nasyonalismo sa ating puso at isipan nang sa ganon, hindi natin malimutan ang pagiging matapat na Pilipino sa ating bayan. Kailangan magkaisa ang bawat isa sa hamon ng buhay upang mapanatili natin ang nasyonalismo at ang ating pagka-Pilipino. Ikaw at ako. Nagkakaroon ng pangit na reputasyon ang tao kapag ang isang individual ay hinihigit niya pababa. Likas at kinaugalian nating mga Pilipino ang pagiging utak at isip talangka. Ating matutunghayan ito at mababatid, lalong-lalo na sa industriya ng mga artista, na kung saan na imbis na magsilbing modelo sila para sa mga kabataan, ay sila pa itong nagbibigay ng masamang impluensya dahil kahit sa mismong harap ng telebisyon,
sila pa itong nagtatalo at nag-aaway. Isa pa ay sitwasyon sa politika. Gawin ko ng halimbawa ang nangyari sa punong hukom na si Corona. Para matawag kang makabayan, dapat ay matuto kang maglingkod sa kapwa Pilipino mo at tiyak nagiginhawa ang pamumuhay ng Republikang Pilipinas. Ako po si Romuel Rebatis, na nag-iiwan ng leksyon na mahalin natin ang bansang Pilipinas kung saan tayo pinanganak at nagmula. Ako naman po si Ezekiel Escala na nagsasabing piliin at tangkilikin ang sariling produkto at kumilos para sa ating bayan. Ako naman po si Kevin Aguirre na nagsasabi na kailangan nating panatilihin ang ating diwang nasyonalismo. At ako naman po si Clint Eric M. Albayra na nag-aanyaya sa inyo na sa isa puso at isa sa isip ang diwang bayanihan. Maraming salamat po!